Lukban. Ito'y tinuturing na rice capital sa probinsya ng Quezon. Isang bayan na nakadepende sa agrikultura. Isang malamig na taniman sa kabundukan. Ngunit sa gitna ng malamig na simoy ng hangin, dating regular na pag-ulan ay hindi na maaasahan. Madalas, ang lupa'y natutuyot sa matinding init o kaya nalulunod sa biglaang pagbaha. Sapagkat ang kalikasan mismo nagbabago na ng ritmo. At paminsan-minsay tuyot na rin ang mga lupang sinasaka at malaking pinsala na ang nadulot nito. Ito'y isa lamang sa malaking epekto ng pagbabago ng ating klima. At kung ating papansinin, tayong mga tao ang siyang apektado at siya rin direktang pumipinsala sa pangarap at kabuhayan. Alas 7 na ng umaga, oras na para magbanat ng buto. Sa bayan ng Lukban, sa barangay Tiis. Naririto kung saan nakalagi ang magsasahang si Tito Kuti. Magandang araw po. Ako'y dating isang OFW. Tapos pero nung kabataan ko, talaga magsasaka kami. Nung ako nag-asawa, so kailangang mag-extra income, pumunta ako ng abroad. Nakasettled na yung aking mga anak, nakapag-aral na lahat. So bumalik na ako rito para magsaka na lang ulit. Ang aming samahan ay samahan ng magpapalay dito sa PIS. Nakapalob dito kung paano kami dating ng tulong ng galing sa gobyerno. So sa amin dumadaan. Kaya bali kami nag-organisa para lang isa yung pinakang babagsakan at kami na lang ang bahalang mag-distribute. Okay po. Ayon kay Tito Kuti, ang samahan nila ang nakatoka sa pag-oorganisa ng tulong galing sa gobyerno kung saan sila na rin ang bahala sa pamamahagi nito. Paano nyo po mailalarawan ang estado ng pagsasaka sa Lukban ngayon? Sa ngayon ay mahirap kasi ang magsasaka talagang parang devotion mo na lang, yun na lang sa ano mo. Pero kung ikukunin mo, hindi ganong kalaki ang income. Hindi po gaano kalaki. Mababang kita. Ang tanging nag-udyok na lamang ay para may maiani at may maibigay sa kani-kanilang mga pamilya. Ang aming asosasyon ay para ma-continue at ma-distribute sa mga susunod na henerasyon ang kahalagahan ng pagsasaka. Kami maliliit pa, nagsasaka na eh. Tanda ang mga edad ko, mga siguro 6 years old. Nagsasaka na rin po kayo. Yun po ba meron ng mga teknolohiya or... Noon ay wala pa po, talagang old method pa tayo nun. Ano po kayong mga karanasan nyo po tukol sa mga klima ngayon? Kung ano pong nangyayari sa inyong mga pananim? Namamatay. Namamatay po na. Pagka sobrang init, patay siya. Pag sobrang ulan naman, patay din. Patay din po ano po. Kaya natingnan niyo yung aking mga halam, parang hindi ang gaganda. Kasi kunin na siya ng tubig. Pagkaamihan kasi dito sa Lukban, puro ulan. Ulan lang po ng ulan. Oo, kaya ang mga lupa, dimig. Nababadrot yung mga halaman. At saka yung sa mga dahon naman, nasisira yung mga dahon, mga pichay, mustasa, nasisira yung mga dahon yan. Paano po kaya naapektuhan ito yung kabuhayan niyo po as farmer? Malaki, siyempre, logi ka. Nalulugi po ano po? Yung pagbabago kasi ng klima, hindi natin maano yan eh. Ang nangyayari kasi, pagka itong tagulan, iba ang binhi na ibinibigay. Pagka sa tag-araw, iba rin ang binhi na ginagamit. So, yun ang pinakang solusyon. Gumamit ng binhi na para sa tag-araw at binhi para sa tagulan. Mayroon po bang mga gawaing paghahanda na isinasagawa tuwing ganito ang panahon ng taon? Meron sana kung mabibigyan ng mga pamamaraan ngayon, gaya ng mga samahan namin na gaya ng Kupiya. Yung Kupiya kasi meron silang mga greenhouse na malalaki. So, yun ang malaking kinikita kasi kahit umulan, minute, naka-stable lang yung kanilang temperature dun. May mga programa ba ang inyong asosasyon upang suportahan ang mga miyembro sa panahon ng kalamidad tulad ng bagyo o tagtuyot? Sa ngayon,
wala. Pero yun ay sa gobyerno, meron. Meron na. Ang gobyerno kasi meron silang mga crop insurance. Yung crop insurance, kung gusto mo makasure na hindi ka matatalo, kung matalo ka man, kaunti lang kasi merong back pay. Okay po. Kasi naka-insured ka. Okay. Merong nakukuha pero hindi sapat. Kasi ang binibigay lang ng gobyerno sa isang organisasyon, meron tayong halimbawa 1,000 piso. Ang membro mo nung una ay 10. So nakita ng mga tao na meron palang binibigay ang ano. So dumami yung sumali. Ay yung budget noon, yun lang, hindi naman nababago. Hindi po nababago yung kaya ganun. instead na dati kami may tag-100, so ngayon magiging tig sa 10 piso na lang. Kaya po Imbis medyo pinahihirapan po. Maliit. Kasagsagan ng tag-ulan nang magtungo kami sa isang lokal na sakahan dito sa Lucban, Quezon. Kahit malamig at masama ang panahon ay patuloy pa rin ang mga magsasaka sa kanilang pag-aani. Pumunta kami sa isang lokal na sakahan upang makapanayam ang isa sa mga matagal ng nangungupahan at nagtatanim ng mustasa, pechay at dahon ng sibuyas dito sa lugar. Subalit dahil sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo dito sa ating bansa, nalusaw ang kanilang mga pananim. Ano pong pananim po ang inyong itinatanim dito po? Sa panahon ngayon, halos wala dahil nagtag-ulan dito sa Lucban. Kaya kung mapapansin ninyo, lahat ay may tanim yan. Pero kung mapapansin ninyo na nakalbo, nangamatay ang halaman. Gaya ng onion string, meron ako diyang pechay at mustasa pero walang nakuha. Kung minsan, nalulugi. Pero may panahon din naman ng pagbawi. Ano pong panahon po kadalasan pong maganda yung ani nyo dito? Magandang ani, nag-uumpisa yan sa buwan ng Marso hanggang halos sinabot ng October. Ang magandang maliban na lang kung dumaan ng kalamidad kagaya ng bagyo. Yan ang mahaba sana dito ang panahon ng pag-harvest kaso nagkakaroon kumisan nga ng kalamidad nababawasan ng ani. Dahil dito pagka halimbawa yung tagbaha, hindi dito nalaki ang tubig. Hindi katulad sa ibang bayan na para sila mga catch basin na yung tubig na iipon sa kanila. Dito saglit lang wala nang tubig baha na matatawag kung sakali. Pag tag-init naman, wala din problema dito. Kabi-kabila dito may kanal ng tubig, marami ditong pandilig. Kaya yung pabago-bago ang klima dito, parang hindi gaanong problema. Sa inyo pong pananaw, patas po ba yung mga kalagayan po ng magsasaka sa ating bansa kumpara po sa ibang profesyon? Naku, parang daig-daigan ng dito ang magsasaka, ang maghahalaman. Dahil una, halimbawa sa pagpapalay ay medyo unfair ang maghahalaman dahil ang maghahalaman dito nakakapera kung minsan let's say na dineliver mo ngayon ng iyong gulay, kinabukasan pa binabayaran ng iba. Kaya medyo hindi ba kumbaga pagkaabot mo ng gulay pera na. Dito merong hindi mo pa mapepera yan. Kinabukasan pa. Pag minamalas-malas ka pa, may tinatawag pang lusaw na gulay. Pag sinabi na lusaw na bulok daw sa biyahe, ay ako minsan hindi na nila binabayaran. Kaya medyo unfair pag dito. Ano po yung nag-uudyok sa inyo na magpatuloy po sa pagsasaka? Siguro, pinagisnan ko na sa buhay yan. Bata pa lang ako, katulong na ako ng aking mga magulang hanggang sa magkapamilya, magkaapo, tuloy-tuloy na lang. Parang gawin na ng katawan na matatawag. At pinakanghanap buhay na pati.
Narito po tayo ngayon sa IUT na kung saan matatagpuan ang College of Agriculture ng Southern Luzon State University upang makapanayam ang ilan sa mga saloobin sa sektor ng agrikultura at ang epekto ng patuloy na climate change. Ano po yung nagtulak sa inyo na piliin yung BS Agriculture? First, actually, until now, hindi ko pa rin talaga alam what's interesting about, pero siguro, practicality-wise, sobrang daming opportunities ang pwede mong sa agriculture, and very diverse siya. Pwede kang pag-graduate ka ng agriculture dito, pwede kang maglibot, and especially if you prefer outdoor work kesa sa indoor. Sa agriculture kasi, pwede ka sa plants, pwede ka sa animals, pwede ka sa production ng food. Sobrang dami talaga. And siguro kung ano na lang yung gusto ko sa, talagang kung ano yung nagtulak sa akin. Kasi I really like working in a environment na kagaya nito. Yung medyo, alam mo yung malapit ka sa nature. Yeah, nature. Since pandemic, talagang na-pluck na yung interest ko in terms of farming kasi ayun nga, there is an abundant issues about sa ating mga farmers, and since yung lolo ka rin is a farmer and fisher folk, so ayun, yun talaga yung one of the factors that drive me to become an agriculturist in the future. And ayun, gusto ko rin talagang makatulong in the economy of the Philippines. Economy of the Philippines. Paano nyo mailalarawan yung kasalukuyang kalagayan ng sektor ng agrikultura dito sa ating bansa? Very poor. Yeah. Kasi actually, tinuturo naman to sa amin. Mm-hmm. We are not only taught about kung paano magtanim or kung paano mag-alaga ng ganito. Syempre, minumulat din kami sa reality of agriculture here in the Philippines. And we must say talaga na it's not the most priority, or it's not the topmost priority here in our country. Though ang agriculture naman natin dito sa Pilipinas, madami tayong programs here in the Philippines na ipinapasa, and hindi lang talaga siya na-implement ng ayos, and dahil nga ayun, sometimes nahahaluan na siya ng politics. So, dun nagkakaroon ng problem. Pero actually, ang bansa natin is one of the, if talagang mapapag-focus yung agriculture sa atin, kaya nating makisabayan sa ibang countries when it comes to agricultural production. Pero yun nga lang, dahil nga sa mga issues la, especially sa politics and sa industrialization dito sa Philippines, na mas priority nila ang mga businesses nila, ganon. So, which is very sad na reality ng agriculture here in the Philippines. Ayan. To add up, one of the lessons that I learned nung first year ako, our professor, which is the current Vice President of the SLSU for Academic Affairs, Dr. Gondelina, said that yung agriculture sector natin and yung mga farmers natin is second poorest sector here in the Philippines. Next, yung number one is fisher folks. Tapos, what I learned din is gaya nga ni Nix, due to rapid industrialization, nagde-degrade din yung mga available natin, farmlands, and due to politics, nagkakaroon din ng mga conflicts when it comes to land tenureship, or parang nagkakaroon din ng parang issue when it comes to land access. Yeah, napansin ko nga rin, sobrang hirap talaga ng sistema ng agrikultura dito sa ating bansa. Totoo, sabi nga nila ay ang farmers, sila ang nagpo-provide ng food. Kaya nilang mag-provide ng sobrang daming food, pero nilalabas nila yon. Tapos ang mangyayari, sila yung walang kakainin. Yeah. Pero Sila pa yung sila yung mahihirap. sila yung nagpo-provide ng pagkain para sa ibang tao. Tapos ang nangyayari, sila yung mahihirap. Epekto din ng mga middleman din. Yeah. Yung instead na mataas yung presyo, yung mga middleman, medyo mga buraot din. Ninenegosyo nila. Yun lang. So ano naman yung pananaw ninyo o yung palagay ninyo sa pagbabago ng klima sa mga pananim at saka yung sa pangkalahatang sistema ng agrikultura ngayon? Actually, sobrang laki ng impact ng climate Since hindi lang naman tayo nakabase sa isang crop lang na kinakain, and we consume diverse variety of crops. So, ang nangyayari, nag-iiba yung quality ng ating mga crops dahil nga sa paiba-ibang panahon, or worse talaga nag-lead siya ng death ng ating mga halaman. Kasi minsan hindi nila kaya yung pabago-bagong panahon, or minsan naman kung tuloy-tuloy yung ulan pero yung prefer nila is init, syempre mamamatay talaga sila. Pero ayun,
yun ang pinaka main na naging effect niya talaga sa kasi nakaka-decrease din talaga siya ng production once na pabago-bagong ganito yung panahon, like kagaya niyan yung sa maning namin. Nagplant kami ng maning, hindi namin sure kung ano na. Kasi isa din yun especially kapag mga ganyan, kapag syempre nag-uulan, tapos pabago-bago din yung panahon, lalo pag ulan talaga mostly, hindi natin gaanong no-monitor yung halaman natin. Yeah. Kung siya ba ay natutubuan na ng weeds or may pests na ba, ganon. Tapos may mga pests din kasi na may pinipili silang temperature So kapag nagbabago-bago yung temperature, parang gustong-gusto ng mga pests yun. Like doon talaga sila very active na sa kasi sila kaya nilang mag-tolerate ng iba't ibang weather as far as I know. Pero kasi ang halaman hindi. So dumadami yung mga factors na nagko-contribute to that. Ayun, nabanggit niya nga na there are certain crops na nagre-require ng certain conditions when it comes to climate natin, and one of the factors nga pag nagsasite selection kami before planting is yung climate or yung edaphic factors, which is very very need or necessary na i-evaluate bago tayo magtanim, kasi ayun, it will dictate the overall productivity or the success of the crop production. Ayon naman sa mga estudyante mula sa Kolehiyo ng Agrikultura, bagamat hindi itinuturing na prioridad ang sektor ng agrikultura, marami namang programa tungkol dito. Ayon sa Department of Agriculture National Livestock Program, merong 8 programa at proyekto. Ngunit, ang pagpapatupad sa mga ito ay hindi maayos. Dahil dito, nananatiling kulelat pa rin ang Pilipinas pagdating sa sektor ng agrikultura. Magandang hapon po, Sir Carl. And maraming salamat po sa pagtugon sa aming kaunting interview po para po sa mga tungkol po sa agrikultura. So for the questions po is, maaari po ba kayong magpakilala at ibahagi ang inyong tungkulin bilang chairperson ng College of Agriculture? Okay, so ako si Carl B. Monterrey. So ako yung current program chair ng BSA Agriculture dito sa College of Agriculture. Then, part ng aking function as chairperson, ako yung responsable sa paggagawa ng schedule, pag-load ng mga teachers, even sa mga records ng mga estudyante, ako rin yung nakakalam, and some aspect related to faculty and student issues. Ano po ang ginagawa ng inyong kolehiyo upang makatulong sa mga lokal na magsasaka, lalo na sa mga kalamidad tulad ng amihan, tag-ulan, o tagtulog? May mga initiative yung mga students namin, assisted by our faculty, doon sa mga iba't ibang extension activities or activities na yung tulungan yung mga maapektuhan ng calamities o yung mga unexpected events na pwedeng maka-apekto sa mga bawat tao sa lupa dito sa mismong lukban. Sa inyo pong pananaw, ano po ang magiging papel ng mga bagong henerasyon ng mga agriculturist sa pag-unlad ng agrikultura sa bansa? Actually, malaki. So, every now and then, expected na yung ginugroom o minamolde ng mga agri-students, sila yung inaasahan makatulong in general para sa upliftment ng agricultural sector in the near future. Kasi sila yung mga estudyante na binibigyan ng opportunity na ma-expand yung knowledge about agricultural production. And then, every now and then may mga technology ang agricultural sector na kung saan dinidisseminate o binabahagi sa ating mga estudyante para yung need ng bawat isang Pilipino ay matugunan ng technology na yun nakalang para ma-improve yung productivity. Lalo na yung mga commodity natin, yung demand every now and then. Sa inyo pong obserbasyon, nawawalan po ba ng interest ang mga kabataan sa agrikultura? Yes, in a way, kasi as you can see, during admission, marami mga qualifiers namin, but during enrollment, so natitrim down, mawawasan siguro 10 to 30% mawawala sa amin. Siguro lang ay hindi nila masyadong naiintindihan yung importansya ng pagiging isang magsasaka o modernong magsasaka. Kumbaga hindi nila masyado siguro pa na-appreciate yung talagang value ng isang agriculturist. Nakikita namin yan kasi during our interview,
Yung agad tinatanong pa program chair, bakit nila gusto itong agriculture? So, ang sabi ng iba, wala daw ibang choice. Second option lang. Kasi nga, una, medyo mahirap talaga yung program ng agriculture. You have to be good in English, in math, in science. And kailangan meron kang writing prowess, lalo pagdating sa thesis namin. Kasi ang thesis namin, sabi ng iba, yung pang masteral thesis mo kayo, hindi pang student mo kayo. Kasi nga, very dynamic ang agriculture. And we want our student to explore yung mga new technology o kaya yung mga technology na kailangan pang improve para makapag-create ka ng utility models for commodity o kaya sa mga animals. Sa pag-aaral ng International Food Policy and Research Institute, sa patuloy na paglala ng pagbabago ng klima, inaasahang aabot ng 145 bilyong piso kada taon hanggang 2050 ang magiging pinsala sa agrikultura ng ating bansa. Ika nga nila, magtanim ay di biro. Kumakayod higit pa sa hirap ng kalabaw. At sa gitna nito, pursigido nilang papasanin at tatanggaping makuba upang maiahon ng pamilya sa krisis na dulot ng pagbabago ng klima. Sana'y maging isang binhi at itanim sa ating sarili ang magiging epekto ng problema kinakaharap natin at ng mga magsasaka. Magsilbing aral at ating suportahan ang mga magtatanim tulad nila Tito Kuti at Mang Narciso. Sapagkat sa huli, tayong mamamayang Pilipino ang siya ring apektado. Naway makuhanan ng aral ang nangyari sa kasalukuyan at ang pangmatagalang solusyon sa nakataas ay sana'y mapag-isipan. Dahil ang sagot sa mabagal na produksyon ng agrikultura ay hindi lamang sa makabagong teknolohiya, kundi ay ang matatag na suporta sa ating mga manggagawa. Kung hindi gutom ang mga nagsasaka, hindi gutom ang mga mamamayang Pilipino. Are you ready, guys? Are you ready? Yeah. Are you ready to tackle this? Sarap! Sarap! Sarap, guys. Sorry, oh, ano, sobrang init ha? Oh, sarap. Bang, bang. Ayun pa rin. Sini Jo. Direk, kaya ba? Preparan ke. Oh no! Oh no! Go, go, go. May malalim, may... That's man. Guys, guys. Go.